The Father willed to give us birth by the word of truth, that we may be a kind of first fruits of His creatures. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. When the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem gathered around Jesus, they observed that some of his disciples ate their meals with unclean, that is, unwashed hands. For the Pharisees, and in fact all Jews, do not eat without carefully washing their hands, keeping the tradition of the elders. And on coming from the marketplace, they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed: the purification of cups and jugs, and kettles, and beds. So the Pharisees and scribes questioned him, "Why do your disciples not follow the tradition of the elders, but instead eat a meal with unclean hands?" He responded, "Well did Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written, 'These people honors me with their lips, but their hearts are far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines human precepts.' You disregard God's commandment, but cling to human tradition." He summoned the crowd again and said to them, "Hear me, all of you, and understand. Nothing that enters one from outside can defile that person, but the things that come out from within are what defile. From within people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. All these evils come from within, and they defile." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi nating good morning. And we are now on the 22nd Sunday in Ordinary Time. And I think we all know this very special, unique day for all of us Filipinos. Unang araw po ngayon ng bagong buwan. Ano kaya ang mga bagong inaasahan mo? Ano yung mga pilit mong ipinagdadasal ngayong bagong buwan na sana Lord mangyari na, sana Lord dumating na? Kung may mga nawala, kung may mga nasira, kung may mga natapos, tapos na yon. Magsimula ulit tayong maniwala ngayon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa isang bagong buwan. Mas malakas na palakpak para sa isang bagong buwan na nagsisimula. Alam mo ninyo, para sa ating mga, matanda-tanda na rin ho tayo. Hindi ko walang alam ngayon kung uso pa rin. Pero noong pong kabataan natin, karamihan sa ating mga nandito, isa ho sa mga pastime at paboritong hobby, lalo na ng mga binatilyo, ay ang mag-alaga ng kalapate. Kami magpipinsan ho noon sa bubong ng aming bahay. Di ba kadalasan sa bubong ho yun, tinatayo yung bahay ng kalapate.
Na habang ikaw ay hinahanap ng nanay mong patid na ang litid sa kakatawag, nasa bubong kayo, nagpapakain ng kalapate. Kung hindi mo nagpapakain ng kalapate, naghihintay ng kalapate. At para dumating, papalakpak. Yun yung pagtawag natin. At ang kalapate ay huwag nating kalilimutan, sa lumang tipan ay naging simbolo ng pag-asa, ng bagong simula. Naalala ho nun yung baha nung panahon ni Noah. Ang kalapati ang naging tanda ng isang bagong simula. Kaya siguro yung pagpalakpak natin kanina, sana from the bottom of our heart, with all faith, naniniwala tayo ngayong bagong buwan, may darating at may mangyayaring mas mabuti at tama. Pero para sa ating mga Pilipino, this is not just a new month. Remember, bare months na. Alam na ho natin kung anong ibig sabihin niyan. At tuluyan na nga siyang lumabas. Habang nagtatago pa ang iba, lumabas na si Jose Marichan. Dahil sa ating mga Pilipino, ito daw ay ang simula ng mahabang pagdiriwang natin ng Pasko. Well, nasa sa atin ngayon yan. Baka dun sa iba, pag sinabing Pasko, naku patay, gastos na naman ito. Nasa sayo yan. Kung sa iba, talagang Pasko, nagdadala ng saya ito. Ikaw ba ay hihingan o ikaw ay magbibigay? Magkakasubukan na naman tayo ng salitang katapatan. Kung saan pwede kang maging mabait, pwede kang tawaging mabuti, pero hindi ka naman totoo. Hindi ka tapat. You can be kind, but you are not faithful. You can be good, but you are not true. Kaya simulan natin ang bagong buwan na ito sa isang mahalagang paalala ng unang pagbasa natin. Sabi ng ating unang pagbasa, tandaan ninyo, walang ibang ginusto ang Diyos, walang ibang pinlano ang Diyos sa pagbibigyan niya ng utos at batas, kundi ang iligtas ang tao. We have the law, not just the 10 Commandments. In the Old Testament, you have hundreds of law. At bakit ito binigay ng Diyos? Hindi para pahirapan ng tao, kundi para bawiin ang tao mula sa kanyang mga ginagawang kasalanan. Kaya dumating ang mga sinugo ng Diyos upang ipaalala sa mga tao kung ano ang dapat at hindi dapat. Kaya meron tayong batas, kaya meron tayong sinusunod. Bawat salita ng Diyos, madali man o mahirap intindihin, madali man o mahirap gawin, maniwala ka, ay ang magliligtas din sa iyo. Kaya nga I think weeks before, I shared with you itong aking isang nabasa. No? Nakalimutan ko na yung eksaktong salita. Para bang ganito yung sinasabi. Nung bata ako, ang tingin ko sa ginagawa ng nanay ko ay napakahigpit, ay napakalupit. Pero ngayong nakikita ko na ang ginagawa ng mas bata, nagpapasalamat ako sa nanay ko dahil niligtas niya ako. I am sure one day, magpapasalamat tayo sa mga taong nagturo sa atin, nagpasunod sa atin. Dahil kung hindi nila ginawa yon, baka wala tayo ngayon. Kaya ganun din ang utos at batas ng Diyos. Kung paniniwalaan at pakikinggan natin, kaya kung nagdududa ka na sa mga itinuturo at sinasabi ng ibang tao, makinig ka sa Diyos. Let the voice of God be your choice. Let your choice be God's voice. Kaya nga sabi ni Pablo sa ating ikalawang pagbasa, maniwala tayo sa Diyos dahil tandaan natin, tanging mabuti lamang ang bigay ng Diyos. Tanging mabuti lamang ang ginawa ng Diyos. Ilang beses ko na itong sinasabi. Walang masama ang nagmula sa Diyos. Walang masama at pangit na bagay ang hinulog ng langit. Ang binigay ng Diyos.
Kaya nga kahit ang mga taong nilikha niya, hindi niya kailanman pinabayaan. Kaya ito lagi nating pag-iingatan. Lagi nating tatandaan, walang masama ang nagmula sa Diyos. Walang masamang panalangin ang pinakinggan ng Diyos. Minsan may mga taong nagmamayabang pa, wag mo akong subukan, iba ako magsalita. Nagkakatotoo, may kilala kayong ganon. Kaya natatakot tayo sa Kanya, kasi alam mo, pag siya ang nagsasalita, nagkakatotoo, wag mong awayin yan. Nakakatakot awayin yan. Baka kung anong idasal niyan, magkatotoo. Baka naman ipagyabang, naku, totoo yan, Father. Kasi nung minsan may nang away sa akin, aba, iba ang nangyari sa kanya. Huwag kang magmayabang. Matakot ka. Siguradong hindi Diyos ang nakinig diyan. Walang masamang hinangad ng puso mo ang pinakinggan ng Diyos. And never will it happen. Lahat ng mabuti at tama at totoo ang nagmumula sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, mas maniwala tayo, mas magtiwala tayo sa sinasabi ng Diyos sa tulong din, makinig po tayo, sa tulong din ng mga taong ibinigay niya para itama ka, para iligtas ka. Kaya pakinggan mo rin yung mga mabubuti at tapat na tao sa paligid mo. Minsan may nabasa ako, ang tapat na kaibigan parang magnet. Sa bakal kumakapit, hindi sa plastic. Ang tapat na kaibigan parang magnet. Sa bakal kumakapit, hindi sa plastic. Kaya huwag mong sayangin yung mga totoo at tapat na tao sa paligid mo na sa tamang landas ka dinadala, na sa tamang landas ka niyayaya. Kaya nga ang babala ng Panginoon sa Ebanghelyo natin ngayon, huwag laging tamang hinala sa mga taong dumarating sa buhay mo. Baka ang mga taong nilalayuan mo, tinatanggihan mo, ay ang mga taong pinadala ng Diyos para sa iyo. Huwag laging tamang hinala. Ayusin mo ang pagtingin at pagturing mo sa iba. Dahil ang sabi ni Kristo, hindi ang mga pumapasok sa iyo ang nagpaparumi sa iyo, kundi ang mga lumalabas sa bibig mo, sa isip mo, at sa puso mo. Yan ang bantayan mo. Huwag kang lagi nakabantay sa ibang tao. Bantayan mo rin niyang iniisip mo. Bantayan mo rin niyang pananalita mo. Bantayan mo rin niyang sinasaloob mo. Kaya nga, sa sagsisimula ng bagong buwan na ito, ipakiusap natin sa Diyos, Lord, hindi ko kaya lahat. Hindi ko alam lahat. Baka mali na ang nandito. Baka masama na ang nandito. Itama mo ako. Tulungan mo ako. As we continue this celebration, let us all pray that God may truly give us good, right, faithful friends. Yun naman ang dinadasal natin. Pero sana, lalo na ngayong bagong buwan, huwag kang matakot at huwag mong ipagdamot kapag ginamit ka ng Diyos na maging isa ring tama at tapat na kaibigang magliligtas sa iba. Amen.